Nagpulong ang mga kinatawan ng Pilipinas at China para pahupain ang tensyon sa West Philippine Sea. Ang lumalalang aktibidad ng China sa West Philippine Sea ay nag-udyok sa Pilipinas at China na hanapin ng paraan upang bawasan ang tensyon habang pinatitibay ang kanilang mga posisyon. Matapos ang NTH Bilateral Consultation Mechanism sa South China Sea na ginanap sa Maynila noong 2 ng Hulyo, iniulat ng Kagawaran ng Ugnayang Panlabas ng Pilipinas ang konstruktibong diskusyon sa pagitan ni Undersecretary Teresa Lazaro at Chinese Vice Foreign Minister Chen Xiaodong. Binigyang diin ni Lazaro ang di matitinag na pagtanggol ng Pilipinas sa kanyang interes at soberanya sa West Philippine Sea. Dahil nga sa mga insidente sa West Philippine Sea kamakailan, kinilala ng dalawang bansa ang kahalagahan ng pagpapanatili at pagbalik ng tiwala at matalinong pakikipag-usap. Binanggit ng DFA ang malaking progreso sa pagbuo ng mga hakbang upang pamahalaan ang sitwasyon. Kasama sa pinag-usapan ng Ayungin Shoal at nangako ang dalawang bansa na babawasan ang tensyon at ipagpapatuloy ang pag-uusap. Ilang mambabatas gaya ni Senador Tolentino ang sumusuporta sa pag-uusap ng China at Pilipinas pero ito ang naging pahayag niya. Alam mo, yung pag-uusap-usap lang yun eh. It has to be backed up by actions. Pakita nila yung sincerity. Kahit mag-usap pero hindi pa rin nila pinapayagan yung ating mga mangingisda na mangisda sa Baho de Masinloc, hindi pa rin hinaharang pa rin nila yung RORE. Nagpunta rin si Lazaro sa ika-248 anibersaryo ng Independence Day at ika-78 anibersaryo ng Filipino-American Friendship Day sa US Embassy upang bigyang halaga ang mahalagang alyansa ng Amerika at iba pang mga bansang sumusuporta sa Pilipinas, lalo na sa panahon ng paghamon sa batas pang-internasyonal. We recognize the pivotal role of our alliance in strengthening our own defense capabilities and safeguarding peace and security in the Indo-Pacific. More so now in the face of challenges to international law. Sinabi naman ni Ambassador Mary Kay Carlson na buo ang suporta ng Estados Unidos sa Pilipinas pagdating sa freedom of navigation at pagsunod sa international law. Together with our partners, we remain unwavering in our commitment to freedom of navigation and overflight and to the importance of respecting sovereign rights of states within their exclusive economic zones, consistent with international law. Maliban sa Amerika, lumalakas din ang pagsasamahan ng Pilipinas at Japan sa kanilang alyansa. Umaasa ang Japan na aaprubahan ng Pilipinas ang Reciprocal Access Agreement o RAA sa pagitan ng kanilang dalawang bansa. Ito naman ang naging pahayag ni Defense Secretary Gilbert Teodoro tungkol sa RAA ng Japan. We are working very hard to conclude it. Sa harap ng mga tensyon, mahalaga ang panatilihin ng kalmadong pag-iisip at pag-uugali. Iwasan ang pagpapadala sa emosyon at panatilihin ang pagiging balanse sa mga pananaw at pagkilos. Manalangin tayo para sa kapayapaan at pagkakasundo ng West Philippine Sea. Manatili sa pag-asa na sa pamamagitan ng pangunahing pakikipag-ugnayan, maaaring matamo ang pangmatagalang kapayapaan at kaayusan.